Uulitin ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to at I hope you're going to say this to your friends and to your relatives also. Ang House of Representatives po ay binigyan niya ang kanyang sarili ng 12 billion for the 2023 fiscal year, 12.5 billion for 2024 fiscal year, and for 2025, 17 billion for themselves. Okay. Ano yung masama doon? Kung budget naman nila yun, we're not talking about their budget. This is on top of their regular budget. This is on top of what they originally requested. So for example po, for 2025, they only requested 16 billion pesos in order for the House of Representatives to operate. So andyan na lahat ng expenses nila, MOOE, lahat ng mga consultation, whatever, pambayad sa mga tao, pambayad kuryente, tubig, ganyan. Ano na yan, 16 billion ang kailangan nila. On top of the 16 billion, they added 17 billion pesos that wasn't deliberated. We do not know what it is for. We do not know the uses they intend for that money. Okay, basta binigay lang nila sa sarili nila. They haven't explained that. Okay, they haven't explained that. So kaya itong mga putang inang mga kongresistang to na magagalit sila kung bakit sila minumura ng taong bayan. Hindi yung pagmumura namin sa inyo ang problema ng taong bayan. Okay? Ang problema dito, kayo public official, mag-explain kayo saan nyo dinadala ang pera ng taong bayan. Ilang boses na lang ang meron kami. Tapos kukunin nyo pa? Lumaban kayo ng patas. Hindi na nga patas dahil nasa inyo na lahat ng resources eh. Tapos magbabargas pa kayo ng bonggam-bongga just because you can. Okay. Anyway, ang tawag dito, bago tayo magsimula ay papaalalahanan ko lang ang lahat. Huwag niyo kalimutan na mag-like at mag-share ng ating live para mas marami tayong masama na mga tao sa ating conversation dahil tayo ngayon ay nasa public information war tayo ngayon. Nasa social media war tayo ngayon, sa totoo lang. It's very, very important that all Filipinos should know what is going on, especially on the national budget, the abuses of the HOR, some of the members of HOR. Meron naman diyang ibang mga miyembro ng House of Representatives na kahit sila mismo hindi nila matake yung ginagawa ng kapwa nila representante, kadiri, ayan. So, pero talagang yung majority diyan, yung mga attack dog ni Tamba, wala na silang shame, Wala na silang shame sa paggawa ng katarantaduhan diyan sa Kongreso. Ayan, teka, bakit ganito yung eme ko? Ayan, okay. Gusto ko yung yung buong-buo yung screen. Ayan. So yun, huwag niyo kalimutan na mag-share at mag-like. Ang aking Facebook page ay Joie de Vive. Ayan. Ang aking Facebook page ay ako si Joie de Vive sa Facebook. Ang hirap sabihin, no? Nakakainis. Hindi ko kasi pinag-isipan masyado tong pangalan ko. Hindi, pinag-isipan ko yan. Meron nang talaga specific purpose. Pero, ayun lang, para mahirap pag-usapan, mahirap banggitin. Meron akong isang alternative page. Ayun ay ang Joie de Vive every other day. Ayun, okay? So, i-share ko lang sa inyo ng very, very quick kung ano yung page na yon. Ayan, i-follow nyo rin ako doon, no? Kasi nagkakaburahan na eh. Nagkakaburahan na ng Facebook eh. Ayan, meron akong alternative page. Ayan, okay. Eto. Ayan, Joie de Vive every other day. Ayan. Naka-live na rin ako doon, naka-stream na din yung live ko doon. So, yon. Okay, so pwede kayong pumunta dito at manood in case na ma-take down ang aking first na main, ito yung aking main account. Ito yung aking main account, Ayan, yan ang aking main account. So, paalala lang din na si Ate MJ, na-take down na rin yung kanyang, no. It's KLC whose account got suspended. So, ito, na-surprise talaga kami, especially siya, ganyan, kasi ilang beses na naman talaga siyang na-suspend at talaga na-take down dahil nga kakaiba rin talaga yung mga, marami rin nasasaktan na feelings na politiko si KLC. But, a bit surprising na isususpend siya this time kasi parang talaga katong mainit na mainit pa yung kabubuhan nyo, gagawa lang kayo ng another kabubuhan. Ayun. I think SAS and MJ just deactivated their accounts in order to avoid being fully taken down. Ayan. Okay, so
magbabalik sila, huwag kayong mag-alala. At alam niyo naman si Sas, pag nawala yan, pagbalik niyan, may dala-dala ng bomba ang bakla. Ayan. So, abangan natin yon. At i-follow niyo yung bagong account ni Ate MJ. Ito yon. MJ Kiambao. Yung profile pic. Ayan, okay. MJ Kiambao. Ayan, i-follow niyo na, i-like niyo na. And, ang bilis, 4.2 followers na. Kagabi lang to eh. So, i-follow niyo na ang kanyang page. At kayo ay patuloy na maging updated sa mga maaari nating pag-usapan, mga kwentong dapat nating malaman para sa ikabubuti ng bayan. Ayun. Ay, napansin ko, no, pag umaga, marami pala talagang viewers pag umaga, no? Kaya pala talagang daytime yung pinipili ng mga tao. Kasi marami talagang, maraming gising. Well, kasi syempre, pag gabi naman, yun naman talaga normal, tulog naman talaga ang mga tao. So, pag abnormal lang rin talaga yung live ko, tsaka yung mga viewers ko na mahilig magpuyat. Ayan. But I realize, wala pala talagang marami pala, pag mag-live ka pala ng umaga, marami talagang magjo-join. Dahil nga, well, I guess, no, shout out sa lahat ng ginagawa tayong radyo, ginagawa tayong kanilang long play, habang sila ay nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, nagtatrabaho, ayan. At ang ating mga magigiting na team replay, ayan. Of course, higit na makakabuti at makakatulong sa independent content creator na kagaya ko, if you are going to support my channel, ang aking po channel ay Joey Cruz, i-type nyo lang sa search bar sa inyong YouTube, Joey Cruz, at lalabas na ang aking channel. Ayan, so i-follow nyo ako doon. Kasi I think that would be the last one na mati-take down if ever, yung YouTube. So it's better that you have me there. Ayan, pakita natin ang aking channel doon. Ayan, okay. So ito ang aking channel, Joie de Vive. Ayan, Joey Cruz. Okay, so i-follow nyo ako dito. I-follow nyo ako dyan. Subscribe pala sa YouTube, I-subscribe nyo ako dyan kasi I think that would be the, the last. If ever mabubura kaming lahat, yan yung pinaka-last na mabubura. Ayun. Okay. Okay, ayan, okay. So maraming salamat sa ating mga honor rolls na nandito. Magbanggit lang tayo ng ating top 5. Si Political Spectator PH, Jennifer Navarro, sana second ako. Yes, madam, you're second, number 2 ka. Amay Tumongha, Maisog DDS Davao, Protect VP Sara, hello po sa inyo. Christina Osal, hello. Ito ang ating top 4 at ang top 5 natin ay si Jer MTB. Ayan. Okay. Sabi ni Jennifer Navarro, umaalingasaw na ng takot mula sa House of Crocs at mga sobrang taranta nila, nakalimutan na nila ang tamang proseso. And that is the effect of what happened nung nagpatawag sila ng mga vloggers. Nataranta sila na ang mga vloggers ay re-rest back sa kanila, that na yung mga vloggers ay hindi sila, that we are not going to take it sitting down, yung pambabalahura nila sa amin at yung kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagulat sila, nalalabanan sila ng mga vloggers eh. And so they were shocked and ayan, pinwersa ang they push for the impeachment right away. Okay, but if you are listening to my live before dun sa mga long time listener, napag-usapan na natin to eh. Di ba na mention ko na nga sa inyo na sa totoong buhay they already have the numbers, di ba? Na-impeach na si Inday sa na Inday knows about it. Okay, i-share ko sa inyo yung live ko na yon when I talk about that. Ayan, okay, wait. Dito tayo sa live. Saan ba yun? Ayan, ito. Itong live na to, 1/3 vote nakuha na. Ayan. Itong live na ito, this was uniform personnel. Ayan, okay. 2 weeks ago. Ano yung exact date nito? January 17. Ayan. Dito sa vlog na to, actually, naikwento ko na dyan na the House of Representatives really have the number. January 17, kasi that's few days after ng INC rally. That's few days after ng INC rally. So, yung impeachment talaga, gagawin na talaga nila yan. At ang naging value nung rally ng INC is that they did not push through the impeachment early on. Okay? And I think yun pa rin naman talaga yung original na plano, na hindi nila ipupush yung impeachment right away. So, kumbaga, ang nagiging debate na lang dito among them is when they are going to do the impeachment. Gagawin ba nila ngayon na, before mag-election, or sa susunod na Congress na, ganyan-ganyan. So, basically, yun na yung debate dyan. Ang value ng INC rally noong January 13 is that they know that they know that they cannot do it right away. Alam niyo yun? Na hindi siya talaga, na-postpone pa yung impeachment. Ayan. However, I think because of what happened noong change plan na naman sila.
change plan na naman sila. Dahil na nangyari dun sa fail na vloggers inquiry nila noong February 4, they have to do something. Kasi nagdemanda sila sa Supreme Court eh. Diba? Nagdemanda sila sa Supreme Court eh. So they have to do something. They have to create something that will, and of course, nademanda rin sila sa SC ni Kong Ungab, ni Attorney Vic Rodriguez tungkol doon sa bicameral report na blanco. Hindi na rin nila mapigilan ng iba't ibang mga grupo na nagtatanong tungkol sa national budget. Even the business sector is speaking up about the controversy surrounding the national budget. And so they have to do this. So I think it's a culmination of many factors. So that's why they have to do that. But perhaps what happened last February 4 is like a straw that broke the camel's back. They have to do something. Kasi ang ingay masyado nun eh. Ang ingay masyado noon. So kailangan nilang gumawa ng something para pagtakpan yung kanilang mga kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pang-aaway nila sa mga vloggers, yan si Benny Abante, yung pang-aaway niya sa mga vloggers, smoke screen yan. Kukubra dyan si Benny Abante for doing that act na makikipaglaban sa mga, yung makikipagbardaguran sa mga vloggers. Kasi yung pag-uusapin na, wow, grabe, ginanon-ganon niya si Joey, ganyan-ganyan. Yun. Kaya nga sabi ko, nung last na vlog ko, huwag kayong magpapadistract. Okay? Huwag kayong magpapadistract. Hindi ako ang bida dito. Okay? Hindi ako yung main topic dito. Ang main topic dito, binabalasubas nyo ang national budget. Let's focus on that. Yun ang dapat nating hinihinging sagot dito sa mga nasa House of Representatives, especially yung mga nasa BICAM report, especially yung mga pumayag na ipasok ang mga items na questionable sa budget. 'Di ba? Kailangan mag-explain ang House of Representatives again, okay? Uulitin ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to at I hope you're going to say this to your friends and to your relatives also. Ang House of Representatives po ay binigyan niya ang kanyang sarili ng 12 billion for the 2023 fiscal year, 12.5 billion for 2024 fiscal year, and for 2025, 17 billion for themselves. Okay. Ano yung masama doon? Kung budget naman nila yun. We're not talking about their budget. This is on top of their regular budget. This is on top of what they originally requested. So for example po, for 2025, they only requested 16 billion pesos in order for the House of Representatives to operate. So andyan na lahat ng expenses nila, MOOE, lahat ng mga consultation, whatever, pambayad sa mga tao, pambayad kuryente, tubig, ganyan. Ano na yan, 16 billion ang kailangan nila. On top of the 16 billion, they added 17 billion pesos that wasn't deliberated. We do not know what it is for. We do not know the uses they intend for that money. Okay, basta binigay lang nila sa sarili nila. They haven't explained that. Okay, they haven't explained that. So kaya itong mga putang inang mga kongresistang to na magagalit sila kung bakit sila minumura ng taong bayan. Hindi yung pagmumura namin sa inyo ang problema ng taong bayan. Okay? Ang problema dito, kayo public official, mag-explain kayo saan nyo dinadala ang pera ng taong bayan. Ayan. So, ang tawag dito, nagkapirmahan na nga ng like I said, if you had been watching my previous lives, okay? If you had been in my platform for quite some time, maraming mga marami dito kasi talaga mga solid na followers natin, nakikipagpuyatan talaga. And I think they were able to catch the January 17 live. So, yung mga nanonood na sa akin ng matagal na, I'm pretty sure hindi sila na-surprise na na-impeach na nga si Inday. Kasi, sinabi ko na nga yung January 17 pa lang, impeach na talaga si Inday. May number talaga sila. It's really a matter of when they are going to, publicize the information. Okay. Does Inday know? Yes. I think aware din sila PRRD, aware din sila Inday, ganyan-ganyan. Why? Because, like I said sa previous video na yon, if you listen to the public interviews of Inday in December, she already know. In fact, yung interview niya sa Japan, sinabi niya, naghahanda na kami para sa trial. Meron na akong kinausap na mag-aabogado sa akin para dun sa trial, ganyan. So, ibig sabihin, alam niya na, nasa House of Representative level, impeach na siya dun. Diba? Si PRRD nagpapresenta na para maging abogado ni Inday, ganyan. So they know already, and I think Inday is preparing for this situation. Chill na chill naman siya, di ba? Later today, Inday is going to face the nation. Magsasalita siya sa i-address niya ang bansa. And sabay-sabay nating abangan yan. Magla-live din po ako in order to cover that.
I think mga around before lunch. Yan, before lunch mag-start yung ano ni Inday, yung live ni Inday. So, maya-maya siguro mga ano lang tayo no, mga hanggang 7 or 8 for today. And then mag-end live ako tapos magla-live ulit ako para dun sa ano ni Inday, para dun sa kanyang press conference because every single word na sasabihin ni Inday counts. At kailangan natin talagang pakinggan yun. Ayan, okay? So, anyway, grabe ang dami-daming nag-ano ha. Ma'am Joey, take down ba ang page ni Sas sa FB? I don't think so. I think nag-iingat lang si Sas. Actually, in-advise kami ni Sas na mag-deactivate para hindi kumagat yung mga report-report. Ayun. So, hindi naman siya taken down. Si MJ at saka si Ate MJ at saka si Sas, hindi naman sila na-take down. Nag-deactivate lang sila kasi nga nare-report na din sila. Naglalabasan na yung mga notification sa kanila na na meron silang mga violations. So, it's a matter of time. So, in order to avoid being fully suspended, being fully banned sa Facebook, nag-deactivate muna sila. It's a good move, I think. It's a very good move. Ganyan. I might do it also in the future, pero siguro hindi na lang namin sasabay-sabayin kaming mga content creator para syempre meron pa rin kayong nababasa at meron pa rin kayong nakikita at na-update kayo sa eksena ng ating bansa. Ayun. But Crisette is already suspended. And ang problem, yung kay Crisette, wala siyang appeal. Meron sinasabi, you can appeal. Pero yung appeal button, hindi active. Ayun. So talagang inano siya. Pinapatahimik. Ayun. Okay. Hello Joey, kanina ka pa? Hindi pa kaka-start pa lang po. Ayan. Hi, Ate Gia Mirasol. On my way home from work, ingat. Bakit morning shift na tayo? Sabi ni Arit Amir Karim. Magbabalik rin tayo sa ating regular programming. Ayan. Itong February lang talaga kakaiba kasi marami talagang ganap sa buhay ko ng February. Dahil ang mga family members ko. Ewan ko sa nanay at tatay ko, in-schedule niya yung Torjakan na in such a way na maglalabasan lahat ng anak niya ng February. Ayun. So yun, mga panahon yata ng bagyo kami ginawa, kaya ayan. Kaya nag-aano kami. Kaya pangalan nito, parehas kami ng buwan pinanganak. Okay. So anyway, yun ang storya dyan doon sa mga accounts ni MJ, ni Ate MJ, ni Sas, at saka ni Crisette. Ayan. Okay. Now, like I said, no, they really want to silence us. Kanina nga sa TikTok, merong nag-TikTok doon na mga political content creator din, mga Duterte-aligned TikTokers. Sabi ni gano'n, Joey, tingin mo ba ipapakulong kayo ng House of Representatives? Ganyan. Sabi ko, actually hindi ko tingin. Sure ako. Sure ako. Sure ako na ipapakulong nila kami. Nakita nyo naman, letter ko pa lang triggered na sila. Letter ko pa lang triggered na sila. Letter ko pa lang sinadjust nga ni Paduano na contemptible yon. And it is up to Abante to decide kung i-contempt niya ako o hindi. 'Di ba? Ganon. Any idea sa press ko ni Inday later may pasabog ba? I do not know. We all have to listen, whatever that is. Ayan. Ayun. So, ang tawag dito? Coffee plus pandesal plus Joey Cruz, day complete, sabi ni Dean Ronim. Maraming salamat. Ayun. Teatan, please, birahin na. Matagal lang binibira yan. Alam mo ginawa niya? Dahil binibira ko siya. Binlock niya ako. Ganon. Ayun. Joey, there's 2 accounts na every other day. One has 15K and the other has 139 followers. Yung 139 followers, hindi ako yun. Yung 15K, ako yan. Yung 15K, ako yan. Yung 139 followers, hindi yun ako. Merong gumagaya ng account ko. So, hindi ako yun. Ayan. Sabi naman Bella Rose, asikaso kasi ma'am ng mga jugets at jusawa kaya gising na kanina pa. Ayan. Okay, maligayang pag-aasikaso sa mga chikiting at sa mga juwawaers. Ayan. Okay. Well, anyway, so yun ka, no? Saan na ba tayo? Yun, ipapakulong talaga kami. And sabi ko nga, noong December 16 na speech ni Barbers, nagsabi na rin siya sa mga law enforcement na imbestigahan yung mga quote-and-quote trolls and malicious vloggers. Ngayon, kasi vague kasi yung mga sinasabi nila, fake news peddler, malicious vloggers, ganyan. At ito ay nabigyan ng kalinawan noong February 4 kasi galit lang pala sila kasi kinikriticize namin sila. So malicious vloggers lang pala ang tawag nila sa amin kasi nasasaktan sila sa mga comment namin, mga reaction namin sa kanilang mga trabaho sa House of Representatives. So ngayon, nagkaroon ng linaw, maraming revelation na nangyari noong February 4 at isa dito ay yung pagpapatotoo na tama ang hinala namin ng mga vloggers na pag pupunta kami doon, ipapakulong nila kaming lahat. 'Di ba? Or hindi man silang lahat, pero ako, sigurado ko ako. Sigurado ako kasi pinag-usapan na agad yung contempt ko eh. 'Di ba? Si Attorney Trixie, pina-showcase kaming lahat eh. Binigyan kami ng showcase lahat eh. Lahat kami ng mga sinulatan, binigyan kami ng showcase immediately. Ganon. So, ayun. Yun ang problem.
they really want to silence us, and they really want to remove our voices. Ayan na nga, sinisimulan na nga nila. Crisette has a very, very wide reach. Nakita nyo naman kapag nag-post si Crisette, 18,000 reacts, few hours pa lang yun, di ba? Ganon. So, Tio Moreno is also very powerful in social media. So, nag-iingat rin. Kasi we cannot lose our voice, especially now. Kaya nga, ako talaga sobrang grabe yung galit ko at saka sama ng loob ko dito sa mga putang inang to eh. Boses lang yung meron kami. Kayo nasa inyo ng baril, pera, kapangyarihan. Ina boses na lang ang meron kami. Tapos kukunin nyo pa? Lumaban kayo ng patas. Hindi na nga patas dahil nasa inyo na lahat ng resources eh. Tapos magbabargas pa kayo ng bonggam-bongga just because you can. Diba? Just because you can. Kaya nga sabi ko, it's very important that we wage a social media war. And good job sa lahat ng mga netizens dito. Lalong-lalo na, nung lumabas na yung mga 215 na kongresista na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Kasi, people started questioning their representative. Bakit ka pumirma? Bakit ka pumirma? Diba? Yung representative namin sa San Jose del Monte, Bulacan, pumirma siya, I think parang second to the last pa yata. Katabi pa siya talaga ni Martin. Ganyan. Yung aming congresswoman na si Florida Robes. Kilala siya sa mas tawag na Ate Rida sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayun. Madam, ang tagal-tagal nyo nang nasa pwesto sa San Jose del Monte, Bulacan. Kailangan mo pa ba ng mga ayuda-ayuda? If you think you need ayuda in order to win the election, it means yung tinagal-tagal mo sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi ka confident na ikaw pa rin ang pipiliin ng mga tao. And that is just sad. And it says so much about you being a politician. And ako nga sinasabi ko, ito congresswoman namin sa San Jose del Monte, Bulacan, sinasabi ko na, kasi they have been in power for quite some time. And I said, alam niyo po, kayong mag-asawa dyan, kasi asawa niya mayor ng San Jose del Monte, Bulacan, they have done something. May mga projects naman sila. And there were some initiatives also that are really good that they led. Ayun nga lang, may kakupalan sila kasi lahat ng mga projects nila, merong initials nila. May initials nila. But to be fair, meron naman sila mga napagawa na patayo ng mga very, very visible project. It is not something na utang na loob ng mga San Joseño sa inyo. Kasi tagal nyo sa power, dapat talaga may resulta yan. Ang pinapoint out ko dito ay, kung sobrang tagal nyo na sa kapangyarihan at hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung iboboto kayo ng tao at kailangan yung kumubra ng pang-ayuda, allegedly 150 million pesos. There is something wrong with your politics. And I said, through people that I know that are also close to them, you know what, Congresswoman Rida and Mayor Arthur Robes, you should actually reflect and take time on evaluating your reign in San Jose del Monte, Bulacan. Kasi, pwede naman kayo mahalin ng tao eh. Alam niyo kung paano? By being magnanimous. By being magnanimous. Why? You have to, you have to really, ang tawag dito, show compassion dun sa mga taong gusto nyo tulungan. Hindi dahil sa yung, kasi, ang problema kasi sa mga politikong iba, and I think this is not limited to my Congress, to my representative in my city. Ang problema kasi dun sa ibang mga kongresista at sa ibang mga politiko, pag alam nilang kalaban or hindi sila binoto, hindi nila tinutulungan. Kahit nakapwesto na sila. Yun ang wag na wag ninyong gagawin. Okay? Pag kayo, public official na kayo, lahat ng tao, binoto kayo o hindi binoto, constituents nyo yan. Kailangan yung paglingkuran yan. And I think yung congresswoman namin, meron siyang ganong sakit eh. Pag alam niya na, ay, hindi naman sumusuporta sa akin sa election, then hindi siya mag-extend ng assistance. That's very, very wrong. Okay? I think, had you been magnanimous in your winnings dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi mo na kailangan pumirma dyan sa putang inang impeachment na niluluto ni Martin Romualdez para kay Inday Sara kasi bobotohin ka ng mga taga San Joseño. And the fact that you signed, and, we know that there is consent. Huwag tayong maglokohan dito. Huwag tayong maglokohan dito. Ay, hindi ito. Ay, putang ina ninyo. Talaga ba? You know that there is concession. If you're going to sign, if your name is attached in the 215 impeachment complaint, express train yan papuntang Senate. Okay? Express train yan papuntang Senate. So ngayon, huwag tayong maggaguhan na parang hindi, kaya kami pumipirma kasi ginagawa namin ng tama. Tangino. Diba? All of you, the 215, you signed up because you needed campaign funds. You need money. Yun.
And so ako para kayo sa ano namin na congresswoman namin, no? Ako sabi ko nga, while there are so many things that I don't like about the Robes leadership in my town, they have done so many things as well. And one of their greatest contribution in San Jose del Monte is improving the public spaces. Good job talaga sila dyan. Good job talaga sila dyan. But ang ano ko nga, no, I think they missed on being magnanimous. As a power couple na may hawak ng kapangyarihan sa San Jose del Monte, they could have been magnanimous even to those who do not support them during the time na sila ang nasa pwesto. Nasa pwesto pa rin naman sila ngayon. Pero kasi ang problema, pati yung mga supporters nila, no, pag alam na close sa kanila, mas mayabang pa sa kanila. Ganun. Dapat hindi po ganon. Dapat hindi ganon. You should have shown compassion, same level of public service, whether binoto kayo o hindi kayo binoto. Ganun po ang tunay na public servant. Ganyan. And I think it is for this reason, kaya ka kinakabahan na hindi ka manalo. That is why you signed. You do not need to sign eh. Kasi 250 na yung nandun eh. Kung Rida, you do not need to sign. But you put your name in it because you needed something, di ba? There is a concession on that. And I'm pretty sure it has something to do with the election. Allegedly, 150 million pesos ang nakuha ng bawat kongresista. Ngayon, para po magkaalaman tayo, hindi, mabigat yung akusasyon nyo na yan, ineme. Okay, sige. Then release all the payments made and expenses incurred in the House of Representatives. Para magkaalaman tayo dito kung nag-release ba ng 32 billion para sa impeachment o hindi. Release it. Para hindi kami haka-haka dito. Prove us wrong. Release all the expenses incurred and payments made ng House of Representatives for 2022, 2023, and 2024. And up until today. Para magkaalaman tayo kung totoo ba yung mga speculation na bali-balitang naglalabasan dyan na kayo ay, yung mga pumirma dyan ay nakakuha ng 18 billion. Nakakuha ng 32 billion. 150 billion per representative. Ayun. So sa akin, ayun, nalulungkot ako, no? Kung Rida, you do not have to sign eh, sa totoo lang. You don't need to sign. If you are confident that the people love you, you do not need to sign because you're going to win the election anyway. But this is an insecurity from your end that despite the fact na ang tagal nyo nasa San Jose del Monte na may hawak ng kapangyarihan, hanggang ngayon, alam mo na hindi ka mahal ng mga tao. Yun ang dapat na pinag-iisipan ninyong mag-asawa. Bakit hindi nyo makuha ang loob ng mga taga San Jose nyo? Kasi nga ang yabang nyo. Yun lang po yung problema. Pag na-address nyo yan, makukuha nyo respeto ng mga San Jose nyo. Ganun lang po kasimple. Ayun. Okay? Anyway, sabi ni Pachuchay, nag-comment ako sa page ni KLC last night, biglang nagloko, kaya alam ko na mawawala. 2 backup accounts dapat agad. Mas mahinahon ka magsalita sa morning ha. Sana walang kumuda na magpalit ng mood mo. Pachuchay. Oo. Sabi ni Tyson, magpapamisa ako pag napasali ako sa top 5. Ako na lang laging team replay, sabi ni Tyson. Eh, ikaw naman ang leader ng ano. Ikaw ang leader ng team replay, Tyson. Ayan. Anong oras kaya ang address ni VP? Mga before lunch. So I think 10-11. 10-11, ayan. Pa-shoutout po, Joey from Bukidnon. At isa-shoutout ko rin yung ating mga maiisog na kababayan dyan sa Kuwait. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, galingan ninyo. So doon sa darating na bisita nyo. Galingan nyo, ha? Ayun, okay. So, now, you also do the same, no? Usigin nyo din yung mga representatives ninyo na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Okay, bakit? Bakit nyo kailangan silang tanungin? Bakit nyo sila kailangan usigin? First and foremost, because they're not respecting our vote. Our vote was for Inday Sara to be the Vice President of the country. At sino sila na kongresista para i-negate yung boses natin? Diba? Your congressmen are supposed to represent your voices. Okay? Our voices. So, importante po na kailangan kayo ay usigin ninyo ang inyong mga kongresista. Tanungin ninyo, bakit kayo pumirma? Anong nakuha mo dyan? And, you know, it's been working. Marami ng mga kongresista napilitan na silang mag-release ng mga statements nila. At dahil nag-release sila ng mga statements nila kung ano-ano kabobohan ang lumalabas sa mga bibig nila, huling-huli natin sila, you know, you better speak up. You better do your share. I-pressure niya mga kongresista ninyo na nagsipagpirmahan dyan sa impeachment na yan para magpaliwanag sila sa inyo. At kung ganun din lang pala ang mga explanation nila, ang katanggap-tanggap ba o hindi katanggap-tanggap, meron bang katanggap-tanggap na explanation dyan? Eh, di
ba? They betrayed the people already nung kanilang mga sinasakupan. Bakit nila nasabi na ang gusto ng mga tao ay impeach si Sara? Nag-conduct ba sila ng pa-survey dun sa kanilang mga lugar na gusto ipa-impeach si Inday Sara ng kanilang constituents? 'Di ba? Dapat gano'n. Okay? May balita ba regarding sa reaction ng Jennifer Sevilla Dance Troupe and UMD? Sabi ni Jim, alam mo, they are eerily silent. And I think it is worse than having a balita. They are eerily silent. Ayun. Okay. Sabi ni Jane Garrido, so when does the 1 year start? Yung duration na dapat walang mag-file ng impeachment again, just in case it will not pass in the Senate. Nakaka-interesting to, no? Sobrang interesting to ginawa ng Senate na to. So, I think siguro nga nataranta sila kaya parang hindi na nila inisip. Marami silang mga bagay na hindi inisip. Kasi ako for me the action, the bar period should start December 2, yung first na impeachment complaint na final nila Leila de Lima. It should be then. Okay? Why? Kasi ang sabi, ang impeachment ay considered filed kapag merong katumbas na action yung pagtanggap ng Secretary General at yung House of Representatives. Okay. So ngayon, dun sa mga kaso, na mga lumang kaso tungkol sa, at mga discussion tungkol sa kailan nako-commence ang filing, okay? Kailan nagko-commence ang, ano yung nagko-constitute sa filing, yung initiated an impeachment complaint, kasi yun yung 1 year period will start from the time the impeachment complaint was initiated. Yung initiated na tinutukoy doon, filing plus karampatang aksyon. Okay? And this is my argument. Dyan, kung bakit dapat yung December 2 ang magdidikta ng bar period. Kasi inutusan nila yung Secretary General na wag mo nang i-transfer. Wag mo nang i-refer sa mga committee. Kasi yun yung normal course of business eh. Si Secretary General, hindi niya muna i-refer, kasi ganito yan, okay? Yung impeachment complaint, kailangan nilang aksyonan yun within certain period. Okay, within certain period. And I think it's around 10, no? Yung upon filing. Kailangan nilang umaksyon doon, ganun. Ang ginawa nila, hindi nila ito inaksyonan. December 2, December 4, and meron pang isa na December, hindi nila inaksyonan upon being received. Ganon. Tapos inintay nila yung fourth impeachment complaint. Pagkatapos ayun nga, umandar na finally yung impeachment nung isang araw, kahapon. Isang araw, I think, no, February 5. Umandar na yung impeachment complaint. Okay. For me, dahil eto, nasa interview rin to ni Secretary General Velasco. Okay? Nasa interview rin ni Secretary General Velasco na inutusan siya na wag mo nang i-transmit dahil intayin muna yung ibang mga impeachment complaint. Kanino nang galing yung utos? Sino lang ba ang pwedeng mag-utos sa Secretary General? If the utos is coming from the House of Representatives, from Martin or from whoever, from the Committee of Justice or whoever, that is already an action that should constitute filing of the impeachment complaint. So what does that mean? For me lang naman to sa akin makinig tayo doon sa mga ibang mga abogado na magdi-discuss nito ng mas malaliman. But my point here is that the reckoning point when you are going to consider an impeachment is filed has already been decided before. At ang sinasabi nga ng korte dyan, yung filing plus action ng House of Representatives, yun yung considered na initiated na ang impeachment complaint. Okay? Yung action na tinutukoy dito is kung ano ang gagawin ng House of Representatives. So usually either i-endorse nila ng 1/3 o di kaya i-refer sa Committee on Justice para i-check ang form and substance pagkatapos pagbobotohan sa plenary later on. Ganon. But nevertheless, they need 1/3 vote for that. So pwedeng express train, magpirmahan sila express train, or pwedeng mag-Committee on Justice muna siya. I-refer muna siya sa Committee on Justice. I think the argument here would be, is the House of Representatives asking the Secretary General to hold off on the impeachment complaint. Will that constitute an action? I say yes. And I say because of that, impeachment complaint had been initiated in December 2. So what does that mean? So ibig sabihin, yung impeachment complaint na final nila no February 5, barred yun. Barred yun. Hindi yun legitimate. Bawal na yun. 'Di ba? Bawal na yun. So,
ano no, yun yung appreciation ko doon, yun yung appreciation ko doon. But Justice Carpio also had a very very interesting insight, and I think it is under the presumption that the filing of the impeachment is okay. So kumbaga, kung ang premise naman is okay yung impeachment, okay, so valid, okay. So yung botohan nila, yung 1/3 votes na nakuha nila, yung 215 signature, it serves as an express train to the Senate. So yung Senate, magse-set up sila ng trial type court in order to try the articles of impeachment, convict or not convict Inday Sara, the Vice President. Okay. Ang sabi ni Justice Carpio ay definitely hindi matatapos kasi kulang na sa time. And Jesus Cordero also said that this is going to it's impossible to accommodate it sa 20th Congress na to. Ganyan. Okay. Now, there would be a lot of question kasi sa 20th Congress, same pa ba yung composition? Same pa ba yung composition ng House of Representatives at saka ng Senate? 'Di ba? And so, ang sinasabi ni Justice Carpio is that pag ito tumawid to ng 20th Congress, it has to start all over again. And at that point, you cannot work anymore kasi ang pag-uusapan na natin dito, barred na siya by February 4. Or kung kailan na-file yung fourth impeachment na yan. Yung reckoning point na lang yung pag-uusapan natin dyan. Mag-operate pa rin yung 1-year bar rule. 'Di ba? So either way, ang sabi ko sa inyo, alam ko maraming nalungkot nung nabalitaan ninyo na in-impeach na ng House of Representatives si Inday. Kaya nga, dun sa mga long-time listeners ko, I think they know that this is coming. So marami sa kanila, I'm very sure na ina-expect na itong mangyayari na ito. So hindi sila masyadong nasaktan. Hindi sila masyadong nasaktan. And it is also comforting to know that Inday Sara would have a lot of choices, a lot of things to do to defend herself, and she has a lot of actions at her disposal kung paano niya haharapin to. Magtiwala tayo kay Inday, nako, alam niya gagawin niya. Ayan. Sabi ni Jennifer Navarro sa Tanging Upo, di matanggap ng House of Crocs na naisahan sila ng mga vloggers na dumiretso sa SC, kaya no choice na sila, kaya impeach VP. True. I think so too. Ayan. Nag-emergency meeting si Johnny Pimentel and the rest of the politiko dahil di kinaya ang backlash. Ngayon, panay salag sila sa fake news daw, pero hindi naman sinagot ang pagpirma niya sa impeachment. True! Ayan. Hi, Madam Joey. I've stumbled upon an ex-social media na may post si Elon about sa mga African na natuwa sila na wala na ang US aid. Nasabi nila di naman napunta sa kanilang citizen in their country. Ang sabi pa ng former president ng Kenya na di naman sila nagbabayad ng tax sa Amerika and they need self-sufficiency sa kanila. You know, this is a really good side topic ha. Kung hindi kayo busy, i-type ninyo sa Google. I-type niyo sa Google yung US aid expose. Kasi ngayon, ang usapan ngayon sa Amerika, sino-sino yung mga pinagbababayaran nila gamit ang USAID program. Tapos merong isa doon na quick lang tayo ha. Yan na talaga. You know, what's happening in the in the international scene pagdating sa wait lang. Okay, dito na lang tayo sa Facebook Dito na tayo sa Facebook maghanap. Ayan. USAID sorry. Ito, ayan. A massive expose has revealed Angelina Jolie was paid $20 million by USAID to take these photos with Ukrainian children. Ayun. So, well, may mga nagsasabi dito, verifiably Russian propaganda. Really? Ayun. Ayun yung mga lumalabas. Ito, Canadian French, ang sabi, ayan, Canadian universities na naka-receive rin ng USAID. So, ang sabi dito, more than $5.5 billion from the corrupt USAID funneling into Canadian universities. Indoctrination disguised as aid, pushing wokeness and eroding culture. This is how the education system is being manipulated. Ayan, okay. So, nakakatuwa. Pag tiningnan nyo yung mga expose tungkol dyan sa USAID. Anyway, matagal naman ng yan, sinasabi na, yung USAID talaga is like a front for the Americans to intervene do sa mga local affairs ng ibang bansa. Ayun. Joe, hindi na pa kayo ipapatawag? I think ipapatawag pa rin nila kami. Kaso nga lang, may kaso na kami sa Supreme Court eh. Kahit magpatawag sila ng 1 million times, meron kami kaso sa Supreme Court eh. Hintayin muna namin yun. Diba? Di ko sasabihin ng Supreme Court, hindi mag-attend kayo dyan, ganyan-ganyan. Di wala kami yung choice, a-attend kami sa kanila. Ganun. Pero wait lang, it is our right to ask questions before the Supreme Court. Ganun. Sooner or later, maghaharap-harap rin kami ng mga yan. Ganun. Di ba, pinapashowcase na kami. Ayun. So, yun.
Walang proper due process ang impeachment, invalid na yan. Pero alam mo, hindi ako masyadong sold dun sa idea na dahil daw hindi nagkaroon ng deliberation. I don't think it's necessary. Kasi nga, ang impeachment, kapag yan ay backed up by the 1/3 of congressmen, express train yun, hindi na kailangan ng deliberation dun. Aakit na yun agad. Wala nang deliberation dun. So, hindi ako masyadong sold dun sa idea na nagsasabi na dahil wala siyang due process, tapos yung due process na hinahanap nila is yung deliberation sa Committee on Justice. Kasi hindi naman yun absolute requirement eh. Hindi naman yun absolute requirement. Yung Committee on Justice, ang trabaho niya is to check if the impeachment is complete in form and substance. Kapag complete in form and substance siya, di magdadeside yung Committee on Justice, saka siya i-refer sa plenary. Pagdating sa plenary, dun sila magbobotohan. Ganon. Kaso nga lang, pagka kunwari, yung impeachment, signed na siya already by 1/3 of congressmen, express train na yun. Hindi mo na kailangan ng deliberation dun. Diretso Senate na yun. Ayun. So kaya parang for me para sa akin lang naman to. Para sa akin lang naman to. Mas importante at mas if ko-questionin yung nature, yung constitutionality ng ang pangalan nito, if ko-questionin yung constitutionality ng impeachment, I think it has to do with dun sa bar rules niya. Kailan nag-operate yung filing ng impeachment. Ganon. Kasi the mere sinasabi ni Secretary General sa ako talaga tinake note ko talaga yun kaya hindi ako nagre-react sabi ko, tangina darating ang panahon, itong sinasabi ni Secretary General, aatakihin siya pabalik nito. Talagang anuhin to, yung kumbaga, it's going to be construed as an action of the House of Representatives. Yung sa pag-hold off niya ng mga impeachment complaint by not referring it to proper committee or ganyan-ganyan. Ayun. Yakult, mag-sponsor na po kayo kay Ate Jo Buchanan. Char. Araw-araw ako nag-Yakult. Okay ka ba dyan? Ayun. Mas mabuti kaya kung mag-resign si Inday Sara para makatakbo siya sa 2028. Gawin nila ma-impeach at matanggal si Inday para sa 2028. Sabi ni Adoro Bell. Personally, I do not like that option. Personally, I do not like that option. But if Inday is going to choose that, ibig sabihin, na-weigh niya na yung mga pros and cons niyan. And with aching heart, I will support it. Pero hindi yun yung gusto ko. Hindi yun yung gusto ko sana. I think we should give people something to fight about, something to stand up for. So gusto ko lumaban si Inday. Ayun. Share ko lang, yung nasakyan kong move it kanina, nag-share ng thought niya about sa nangyari. Kuya said, siksika na dito sa Maynila, sir, no? Tapos uunahin pa nila yung impeachment. Kala naman nila, iboto natin sila kung i-impeach nila yan. True, ayan. Correct. Alam niyo ang tawag dito? I think we should, we should take a video of your friend who is not very political, o your yung tatanungin niyo lang, yung ano masasabi mo sa impeachment, tapos tanungin niyo tungkol dun sa budget. Alam mo ba na yung budget natin ganito, ganyan. And post it in social media. 'Di ba? Usigin natin tong mga crocodile diyan sa House of Representatives. Diyos ko, hilig nilang manggipit ng ordinaryong citizen eh. Dami-dami pa nilang dapat sagutin na tanong, ang hilig-hilig nilang manggipit. Tiba-tiba mga pumirma para sa impeachment ni VP Inday. Parang yung ginawa kay CJ Corona na binusog ang mga senador. Totoo. Yes, keep focus on the BICAM. Report scandal, stay focused. Congress is trying to divert your attention. Don't let them. Tama si Ma'am Mirna San Jose. Ayan. Okay? Teka lang ha, anuhin natin at nagpahinga lang si Sas. Oo. Ay, teka, hindi pala siya nabigyan ng link. Hindi kasi siya hindi kasi siya nag-online masyado. So hindi ko sure kung pero hindi ko siya nabigyan ng link. Hindi ko sure kung magjo-join siya o hindi Ayun. But anyway, ayun na nga. Another thing that I wanted to discuss is yung press conference ni Bongbong Marcos kahapon. Kasi, di ba nag-press con siya? Nakakasok si Bongbong, no? Nakakasok si Bongbong. Sobra. Ayun. Sabi niya nag-usap raw sila ng anak niya. Tapos nung nag-usap raw sila ng anak niya, kasi ang ina-explain ni Bongbong dun sa ang ina-explain ni Bongbong dun sa kanyang participation sa impeachment. Wala naman akong control dyan eh. Ganyan, wala naman akong ganyan. So, punta-tanga talaga ng presidente natin. Sir, of course, yung impeachment is a function of the legislature, na House of Representatives and the Senate. Ikaw, presidente, kang putang ina mo ka. Ang gustong i-impeach kapwa mo executive official. Kung hindi ka kakonsyaba, ang gagawin ng isang matinong leader ay, of course, i-oppose
ang impeachment na yan. And when you say you're going to oppose it, hindi lang yung press release kang inamukha. Okay? Why is it important that Inday Sara is not gonna be impeached? Bakit importante na ganon? Kasi kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas, alam mo na ang impeachment ay magdadala ng lesser stability sa bansa mo. And that is going to have an economic impact. And so, ang matinong leader, you're going to use your political capital in order to persuade the congressmen na wag nang ituloy ang impeachment na yan. Ngayon, hindi mo ma-share yung ganyang sentiment kay Sandro. Yung anak mo tatanga-tanga, siya pa yung unang pumirma. No, it's your job, it's your duty, ganyan-ganyan. Ang duty po ng kongresista is to determine whether or not yung impeachment na sinalang ng mga taong walang magawa sa buhay na katulad ni Franz Castro na impeachment, okay? Ang layunin dyan ay to see if it is prudent or not. That is the duty. Yung pagboto ng yes, hindi yun yung duty. Ang duty dyan ay yung pagbalangkas, pagtimbang, whether yung, nag-file ng impeachment ng lokal-lokang Franz Castro na to. Prudent ba ito? Nabigyan ng due course o hindi? Yun po ang duty dyan. Grabe yung interview niya, sabaw-sabaw siya, hindi mo maintindihan. Tapos nasabi nito, exactly, ganyan. Panoorin natin siya. Diyos ko, panoorin natin si Bongbong Marcos.